Sound check. So eto na bagong latest at new. Eto na, maganda-ganda tong topic natin ngayong araw Merong bagong inilabas. Inilabas na grupo si Pangulong Bongbong Marcos Itong team nila na Alyansa para sa Bagong Pilipinas, which is nag-upload sila ng bagong picture background sa kanilang Facebook page Pwede kayong pumunta sa Facebook page nila i-search nyo yung Alyansa para sa Bagong Pilipinas makikita nyo doon yung background iniba nila. So mapapansin nyo yung background niya dito, itong mga background niya to, all the way Alyansa nakasulat. So mapapansin nyo dito 11 na lang sila 11 na lang sila dito dahil tinanggal nila or hindi na nila sinama si Senator re-electionist Senator Amy Marcos tinanggal na, sasamahan nila si Amy Marcos, which is ayon sa interview dito kay Senator Amy Marcos sabi niya naman na okay lang naman daw handa naman daw siyang umalis sa alyansa nila sa grupo nila. At ang sagot naman ng palasyo, ang tugon naman ng palasyo dito is nasa sa kanya yung desisyon kung iba yung adhikain niya, di ba? Kung iba yung adhikain at kagustuhan ni Senator Amy Marcos is sasang-ayunan na lang daw ng Malacanang. Ayun yung sabi ni Yusek Castro. And dito naman sa interview na ginawa kaya Senator Amy Marcos is sinabi niya na kaya siya umalis sa alyansa dahil parang iba daw yung grupo parang iba daw yung kagustuhan ng bawat isa, parang hindi sila magkakasundo sa mga adhikain nila para sa gobyerno, para sa Pilipinas. And sa tingin ko is hindi lang din yun yung naging rason talaga niya sadyang merong isang malaking pagkakamali or nagawa or sabihan natin is malaking galit yung alyansa dito kay Senador Amy Marcos dahil dun sa ginawa niyang hearing, ginawa niyang Senate hearing tungkol dun sa pagkakadakip kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, which is pinatawag yung Big Four alam niyo na kung sino yung Big Four na sinasabi ko, which is masyado silang nasabon dun talagang pinahirapan sila ni Senator Amy Marcos and nahalata yung mga pagsisinungaling nila, nahalata yung mga katiwalian nila, mga hindi pagsunod sa batas, hindi nila ginawa yung mga proper mga tamang paghuli sa isang tao, which is gumamit talaga sila ng force. At kung hindi ako nagkakamali is 7,000 ng mga pulis yung dinala or humuli kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte nung araw na yun. And balik tayo dito sa background picture ng grupo nitong Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ang nakalagay dito is kababago lang na ito with ang nakalagay dito is all the way Alyansa, which is yung naging caption doon, titignan natin dito. Ang naging caption doon ito, all the way get to know the 11 candidates from different backgrounds with their own expertise, with their own strength, but have a singular goal similar goal lahat sila may iisang adhikain para sa bansa. Ayun naman yung itinanggi ni Senator Amy Marcos nung nabigyan siya ng isang interview sa isang news media at sinabi niya na kaya siya umalis is iba naman daw yung adhikain ng grupo iba naman daw yung adhikain ng alyansa parang hindi sila magkakasama or hindi sila nagkakaisa sa kanilang mga adhikain, iba-iba yung kagustuhan nila. And syempre para sa akin hindi yun yung pinaka main reason kung bakit umalis doon si Senator Amy Marcos. Sabi pa dito, a new promotional material for the Alyansa para sa Bagong Pilipinas left out presidential sister and re-electionist
Senator Amy Marcos. Tinanggal na talaga siya doon, ano? Hindi na sinama si Senator Amy Marcos dahil dito nga, ano, Senator Marcos withdraw from her brother's slate on Wednesday after her close friend and ally former President Rodrigo Roa Duterte was arrested and brought to the International Criminal Court. Ito talaga yung pinakamalaking rason kung bakit umalis si Senator Amy Marcos, which is ang sabi naman dito ni Attorney Salpanelo, no? Sabi niya is election, ano ba tawag doon nakalimutan ko parang strategy lang, parang candidate strategy lang to ni Senator Amy Marcos, sabi ni Attorney Salpanelo. Sabi niya nga sa isang video is kasuhan mo yung mga pulis, yung mga pulis na humuli kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi nila nagawa ng maayos yung proseso. Pangalawa is kasuhan mo ng impeachment si Pangulong Bongbong Marcos. Ayun yung hamon ni Salpanelo. Kaya nga hindi siya naniniwala, kaya sinasabi niya palagi na isang kabulukan yung ginagawa mo, Senator Amy Marcos. Ayun yung sabi ni Attorney Salpanelo, which is nagme-make sense din naman, kasi halatang-halata naman sirang-sira talaga yung alyansa dito, itong alyansa para sa makabagong Pilipinas. Halatang wala talaga, hindi ko alam, sa sobrang dami ng negatibong natatanggap ng grupo na ito, parang mas may chance pang manalo yung kakamping kaya dito sa alyansa para sa bagong Pilipinas. And dito habang in-upload nila yung picture background, inisa-isa or linagay yung mga pangalan ng bawat kandidato, bawat senador na kasapi dito sa alyansa para sa bagong Pilipinas. So basahin natin to. Ang una nakalagay dito is si former Interior Secretary Benor Abalos. Kilala nyo naman si Benor Abalos, lagi yan diyang nakahilera. Ito pa, Makati City Mayor Abby Binay, anak to ni Jojo Binay, si Mayor Abby Binay. Re-electionist Senator Ramon Bong Revilla, si Budots Boy, tatakbo ulit bilang senador. Ito pa, isa pang tatakbo bilang senador is si Pia Cayetano, Dito pa, susunod is si Senator Lito Lapid, tatakbo rin bilang senador. At si Francis Tolentino, sila yung mga re-elect, yung tatakbo ulit sa pagka-senador. At meron pa dito si former President Vicente Soto the third, tatakbo siya bilang senador. At ito pa, former Senator Ping Lacson, tatakbo din siya. Former Senator Manny Pacquiao, alam nyo si Pacquiao, dating, alam nyo, ito yung mga nababasa ko sa social media, na ang sinasabi nila is ang grupo ng alyansa para sa bagong Pilipinas is mga traidor, samahan ng mga traidor, isipin nyo kung sino-sino yan. Si Martin Romualdez, si yung dalawang Remulla brothers, si Bongbong Marcos at itong si Manny Pacquiao. Alam nyo, itong mga tao na to, malapit to kay Pangulong Duterte. Hindi naman talaga mananalo si Bongbong Marcos kung hindi dahil sa mga Duterte, Sila yung nagbukas, dahil ang mga Marcos sarado na sa tao yan, alam na ng tao yan, kaya wala na silang pag-asa. Kung hindi dahil sa mga Duterte, hindi sila mananalo, hindi ulit maluluklok sa pagka-pangulo itong si Bongbong Marcos, o kahit pagka-senador hindi sasama to, dahil alam na sila ng mga tao. Ito pa, yung pang-sampo, si Deputy House Speaker Camille Villar of Las Piñas, mga bigatin din to. At ang pang-11, pang-11 is si Deputy House Majority Leader Erwin Tulfo of the Party List. Yun. Ayun, sila yung 11. Sila yung 11 na dati ay 12, ngayon ay 11 na lamang. Yung dating 11 yung dating 12 naging 11. Nalilito na ako dito sa kanilang talagang ang hirap ng ganitong
election lang, dahil lang sa election masisira yung pinagsamahan ng pamilya nyo, no? Pero sabi nga ni Sal Panelo, no, isa lang tong propaganda, isa lang tong paraan para hindi kamuhian si Senator Amy Marcos. Alam niyo naman, sabi nga sa social media is samahan ng mga traidor, no? Itong alyansa ng bagong Pilipinas. At yun lang, ano, kung sa tingin nyo, no, is tama ba, no, na iboto natin si Senador Amy Marcos, ano, para sa susunod na eleksyon, para manalo naman siya, no? Pwedeng i-comment nyo dyan sa baba. Magbigay kayo ng opinion sa mga nangyayaring ganito, kasi tayo din naman yung mahihirapan, na dahil tayo yung bumuboto sa kanila. At tayo lang, salamat.